Si Linda Walker na nakakuha ng 719 points sa mock exam, nakarating na sa QC High. Matapos mag-viral sa Pilipinas ang kanyang pinagbidahang short Chinese drama, tila muling nabuhay ang karakter na ginampanan ni Zhang Yingfei matapos na bisitahin nito ang mga mag-aaral ng oldest public secondary high school sa Quezon City. Ang detalye alamin sa aking report. Kasama ang Filipino-Chinese Chambers of Commerce at ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, bumisita dito sa 79-year-old high school sa Quezon City si Linda Walker na layong i-promote ang kahalagahan ng edukasyon sa bansa. Gaya ng kanyang ginagampanan karakter sa micro-drama series, ang edukasyon pa rin ang may pinakamalaking magagawa sa kinibukasan ng isang estudyante. Masayang sinalubong ng mga estudyante, guro at non-teaching personnel ng Quezon City High School ang pagbisita ng Chinese actress na si Zhang Yingfei o mas kilala bilang Linda Walker na gumanap sa micro-drama series na The Heiress Who Won the Brains. Sumikat ang karakter na Linda Walker dito sa Pilipinas na minahal ng mga Pilipino matapos mag-viral ang palabas nito kung saan nakakuha siya ng 719 scores sa isang mock exam sa kabila ng kinagis ng mahirap na buhay pero punong-puno ng pagmamahal at pagsisikap sa pag-aaral. Ilang araw na mamamalagi sa Pilipinas ang aktres matapos imbitahan ng Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Inc. o FFCCCII para sa advokasya ng mga ito na Education for a Better Future na isinabay sa pagsisimula ng school year 2026 to 2027. Sinamahan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte si Yingfei sa pagbisita nito sa oldest public secondary school sa lungsod kung saan binigyan diin ng alkalde na ang kwento ni Linda Walker ay nagpapatunay na hindi hadlang ang antas at mga pinagdadaanan sa buhay para magsikap, magtiyaga at magkaroon ng disiplina sa pag-aaral. Her story shows us that we are never defined by our circumstances. Instead, success is shaped by the choices we make every day, by the discipline we develop within ourselves, and by our outlook when things get tough. 用知识改变命运，用教育抗灾难。谢谢大家。I just want to let you all know that you need to work hard, study hard, and always look bright. And always remember that the future is bright when you study hard and do your best. Ilang estudyante at guro naman na nakapanood ng palabas nito ang masayang nakita sa personal ang aktres kung saan sila nakakuha ng karagdagang inspirasyon sa buhay, lalong-lalo na sa pag-aaral sa kabila ng maraming balakid at suliranin na kinahaharap. Dapat po nating tularan mga student kasi hindi biro. Kailangan natin hard work, success, perseverance, patience. Hindi lang para ma-reach din nila yung tagumpay. Hindi lang para sa estudyante, para po sa ating lahat. Sobrang saya po namin. Oh my God. You know that. Sobrang delighted po kami and honored na rin po na na-recognize po yung school namin as mapuntahan po ni Linda Walker kasi sobrang viral niya po the last few months and sobrang patok na patok po talaga yung kwento niya sa aming mga kabataan since nagsastrive po talaga kami na mag-aral ng mabuti and na-inspire po kami dun sa kwento. Never give up po talaga. No matter what, kung ano man, kung saan man po kayo galing, saan mo, lagi po tayong, meron pong pupuntahan ko, meron po tayong pangarap sa buhay. So, kahit wala po naniniwala sa atin, magpatuloy lang po tayo. Kailangan natin mag-aral ng mabuti po. Magsikap para sa future. Hanggat may nagpapaaral, mag-aaral. Siguro po kahit po dinadown ka na po ng iba, patuloy ka pa rin po lumalaban po at lalo po sa pag-aaral. Lagi dapat inisip natin na hindi dapat kailangan pumabagsak tayo. Lagi isipin na mataas tayo lahat. Nakita po ni Walker yung estudyante niya, pinakita niya po na kaya niya po. Kasi po yung kahit ayaw po sa kanyang mga kapatid niya, pinilit niya po na mag-aral. Kahit ako galit sa kanila, hindi niya po pinansin yung mga taong galit sa kanya. Pinakita niya po yung best niya po para po mag-aral na maigi. Matalino po siya, magaling ng estudyante, madiskarte po siya sa buhay. Bahagi naman ng pagbisita ni Yingfei sa Quezon City High School ang pamimigay nito ng mga school supplies sa mga mag-aaral. Samantala, bukod sa adhikaing palakasin ng edukasyon sa bansa,
Pinalalawig rin ng pagbisita ang patuloy na ugnayan, educational exchange at matatag na relasyon sa pagitan ng mga Pilipino at mga Tsino. Mula dito sa Quezon City High School para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.